Dito lang ako nag-agree kay Castro, mga kadonatics, ha? Ang Pangulo ay optimistic. Hindi niya ginamit yung positibo, mga kadonatics. Look at this, ha? She initially started the word ang Pangulo in Tagalog, mga kadonatics. Pero ginamit niya English dito, optimistic. Tapos bumalik na naman siya sa Tagalog. Bakit ayaw niyang gamitin yung positibo? Dapat siguro palitan natin yan. Ang Pangulo ay positibo sa magiging resulta sa hair follicle test. Yan siguro ang dapat, mga kadonatics, no? Optimistic ang gamit ni Claire Castro. Todo praises ngayon, ha? Kay Marcos de Jr. nga, kadonatics, ang mga loyalista nga. At itong si Claire Castring, ang palengkera ng palasyo, na nakakuha si Marcos Jr. ng pledges na nasa 3.4 billion US dollars, mga kadonatics, galing Japan. Wow! Ito naman, mga kadonatics, ay question. Ha? Nakakuha nga siya. Pero, may patutsada pa rin ang Japan, mga kadonatics, na, ha? Ayusin nyo. Ito ang laman ng ating content ngayon, mga kadonatics. Hindi lang isang beses nakakuha ng pledges itong si Marcos de Jr. galing Japan. May mas malaki pa nung 2023, mga kadonatics, na umabot sa 771 billion pesos. Ngayon, nasa 210 billion lang yan eh. Pero, grabe yung sa 2023. Pero, huwag kayong magpakasaya, loyalista nga. Huwag nyo agad i-praise itong si Bongbong Marcos dahil hindi lahat ng pledges, okay, from the word pledge, mga kadonatics, it means, hindi ibinigay na cash yan. It's just a promise. Na sige, okay, mag-build ka ng ganito. Okay, so mag-invest kami. Pero dapat ipakita mo na may proyekto ka. Na may nasinimulan ka. Well, eto, mga kadonatics, okay. Basahin lang natin ito. Japanese firms pledge 3.4 billion investment in Philippines during Marcos Japan visit. Okay. Marcos de Jr., mga kadonatics, nasa Japan pa siya ngayon. Hindi nila alam, hindi siguro nila nakita na negative 30 na itong si Marcos de Jr. sa mga survey. Kung nakita lang nila, mga kadonatics, siguro nag-back out na sila sa pledge na ito. Well, anyway, at eto ang tanong, magkano kaya talaga ang maibigay na amount, mga kadonatics? Kasi, alright, eto. Kasi, mga kadonatics, okay, ito. Nung 2023, ito yung pledge ng Japan. Grabe. Marcos, 771 billion investment. Galito, Philippine News Agency, okay? Pledges. Investment pledges from Japan to create over 40k jobs. Alright, mga kadonatics, pangako ng Japan. At natupad ba itong pangako, mga kadonatics? Ito yung tanong. Okay, as of 771.6 billion pesos worth of total investment commitments. Okay, from the word commitments, mga kadonatics, okay? Pledge from Japan's business community. President Ferdinand R. Marcos Jr. said Monday, okay? So, 40,000 jobs daw according dito, mga kadonatics, okay? Hindi natin babasahin ang lahat. Pero, Marcos said as of December this year, around 169.7 billion of the investment commitments has already been spent, creating around 99,700 jobs in the Philippines. What? So, 169 lang, mga kadonatics, ang nagasto sa pledge na sinasabing 771. According sa article na ito, hindi na pinakita lahat kung naubos ba, mga kadonatics, or kung naibigay ba ang pinangakong 771, okay, 0.6 billion pesos. Kung, mga kadonatics, naibigay ba talaga ng Japan? So, huwag magpakasaya.
Huwag masyadong proud agad mga loyalista nga na eto nakakuha si BBM ng 3.4 billion USD mga kadonatics. Nasa 210 billion pesos lang nga yan. Alright? Eto pa, another Marcos China visit reaps 22 billion pesos dollars investment pledges. May nakita ba kayo mga kadonatics na nagasto ito, or are there big infrastructures na naganap ngayon sa Pilipinas na i-build ng Marcos administration? Ang dami niyang pledges, di ba? Saan na napunta ang pera kung ibinigay ng cash? Ibinabalita lang agad nila mga kadonatics na ito, meron agad nakuha. Pero after that, wala na akong narinig kung saan napunta na. Kung saan patungo mga kadonatics. Ganyan si Marcos the Junior. Kaya nga mga kadonatics, suyang-suya sila ngayon. Kasi may bago na namang 20 DC buses na galing China mga kadonatics. Electric buses to Noong una, 10 buses na nakarating. At ang 20 ay darating ngayong December 2026. Can you imagine? Along Davao City with 30 buses na ganito kalaki mga kadonatics. Electric buses. What? Napaka-komportable naman dyan sa Davao. Paano kami makavisit dyan? Proud na proud pa naman ang mga Pinklawan at Dilawan ngayon sa Naga City daw dahil highly urbanized na daw ang Naga City. At eto ay grabe, nasa mainstream media. Pero mga ganitong proyekto, basta progress sa Davao, tikom yung media mga kadonatics. Ano man yan? Tayo na lang ang nagre-report nito. Well, anyway, congratulations Baste. Matapang mga kadonatics. Ang ganda ng ginawa niya sa Davao. Nako. At ang 10 buses na nag-run ngayon is libre pa. Meron ba kayong ganyan? Kawawa naman ang mga tao, mga kadonatics, di ba? Eto, pakinggan natin. Maiksi lang tong video na to mga kadonatics sa DZAR, SMNI. Okay? Patungkol sa 3.4 pledges ng Japan sa Pilipinas. Ito ang mga negative, mga kadonatics. Kasi, hindi ito ibinabalita ng ibang mainstream media. Buti na lang, andito tong, SMNI mga kadonatics na talagang walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang. GMA, ganyan pa naman yung slogan nyo. Saan na? Bakit kayo tikom pag mga ganitong balita? Well, anyway, let's go. Tumugon ang Malacanang sa isang ulat na nagsasabing nananatiling maingat ang ilang Japanese company sa pagpapalawak ng kanilang investment sa Pilipinas dahil sa mga issue tulad ng korupsyon, kakulangan sa infrastruktura, tax disputes at political instability. Narito balita ni President Cataro. Sa lukuyang nasa Japan. Wait lang mga kadonatics. I think yung pledges ng Japan na yun, I think that was only for optics mga kadonatics, political optics. Para lang, may ibalita sa Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 4 na araw na state visit sa nasabing bansa. Isa sa mga pangunahing aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga Japanese business leaders upang hikayatin ang mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas. Gayunman, doble kayod yan mga kadonatics. Malapit na yung SONA niya. Wala siyang may report for the last few years. Nako, doble kayod na. Batay sa ulat ng isang Japan-based media company, habang inaasahang mas palalalimin ng Pilipinas at Japan ang kanilang security at diplomatic partnership, posible raw mahirapan si PBBM na hikayatin ang mga Japanese investors at business leaders na palawakin ang kanilang negosyo sa bansa. Correct. Sa ulat na nananatiling maingat ang mga kumpanyang Hapones, lalo na ang mga manufacturer, sa paglalagak ng puhunan sa Pilipinas. Meron pala, nabanggit pala sa balita na they are in doubt mga kadonatics at nababahala din sila sa korupsyon na naganap ngayon sa Pilipinas.
Bakit yun lang pledges? Puros positive ang nangyayari ngayon sa Malacanang eh. While ang sa labas ng Malacanang, puros negative. Ay nako. Nakita nyo ba mga kadanatics na may inireport si palengkera ng palasyo, si Claire Castro na negative? Ha? Wala. Ang ganda lahat. Pero opposite naman sa nangyayari talaga sa totoong buhay, sa labas ng palasyo. Let's go on. Ito'y dahil sa mga issue tulad ng tax problems, korupsyon, mahinang infrastruktura at bangayang pampolitika. Ngunit Diba? taliwas dito ang pananaw ng Malacanang. Ayon kay Presidential Taliwas. Communications Undersecretary Claire Castro, positibo ang Malacanang sa magiging resulta ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan. Ayaw niyang mabatikos. Let's go on. Lalo na sa usapin ng pamumuhunan at pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Ani Castro, maraming stakeholders at investors ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa Pilipinas kasabay ng pagbisita ng Pangulo sa Tokyo. Sinabi rin Okay. niya na makikita ang mga hakbang ng administrasyon laban sa korupsyon, gayon din ang mga reformang ipinatutupad upang mapadali ang proseso para sa mga mamumuhunan. I would like to believe na mga kadunatics na itong Malacanang at si Claire Castro ay miyembro ng isang kulto. Na kung kahit ano bang mangyayari mga kadunatics, loyal ka talaga sa iyong mga pledges, sa iyong mga promises, sa iyong Panginoon. Kahit negative na yung nangyayari mga kadunatics, dapat lang positibo yung ibabalita mo. Parang ganyan. Dead or alive. Pinaka-loyal itong si palengkera na, ang aso ng palasyo. Sobrang loyal. Ayon sa talaga. Malacanang, mga positibong hakbang ito upang lalo pang mapalakas ang tiwala ng mga investors. Nasa Japan si Okay, hakbang ito. anong tawag doon? Ayun na. Buti na lang. Dito na yan na ginamit yung positibo Pamlalo mga kadunatics. Mga positibong aksyon para mas lalo pang magtiwala ang investors. Gumamit na siya ng positibo dito. Pero optimistic talaga ito. Ay, ang tiwala ng mga investors. Nasa Japan si Marcos Jr. upang palalimin ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa seguridad, kalakalan, pamumuhunan at mga usaping panrehiyon. Nakipagpulong din si PBBM sa Imperial Couple ng Japan. Sino kaya ang outfit artist nitong si Lisa Marcos mga kadunatics? Kasi yung mga sinusuot na mga Filipiniana, hindi talaga bagay sa kanya. Like, kita niyo naman yan, Tapos ang pagpapakilala ng mga opisyal. Pastilan yung mga, kahit ano na lang pinapasuot sa kanya mga kadunatics. I mean, napakaganda ng damit. Maganda naman talaga mga kadunatics. Pero, pabagay-bagay yan Pabagay-bagay. ng dalawang bansa, nakibahagi sina Ay, Pangulo pastilan. Marcos at First Lady Liza Marcos sa state call sa Imperial Palace Audience Room kung saan nagpalitan ng pagbati ang mga lider. Anong significance ito sa kanilang pag-uusap? Yung emperor is very inclined to issues concerning water at being also an environmentalist. And ang Pangulong Marcos ay may ganun din tayong mga sitwasyon at problema sa Pilipinas. So I think it also highlights the relationship that has been building between our two countries. That such a rare, I suppose, opportunity has been bestowed on our President and First Lady. Para sa Diyos at May problema sa tubig. Wala kaming problema sa tubig. Remember nung sinabi ni Marcos de Jr. mga kadunatics na ipunin ang tubig baha mga kadunatics. Ipunin daw. We are overflowing with the blessings of water. Well, anyway mga kadunatics, comment down below at babasahin natin yan. Don't forget to like and subscribe at bisitahin nyo naman yung Moto Politiko natin na YouTube channel mga kadunatics. Baka ma-relieve yung stress nyo sa politika doon kasi we are also talking about horse riding and a little touch of politics mga kadunatics. Kaya go na please. See you there. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.